Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Glory to God! This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen. Salamat sa tatlong nag-amen. Alam niyo, pagdating natin ng Kingdom of Heaven, kapag tayo po ay na-rapture na at makasama ni Jesus sa kanyang walang hanggang kaharian na inihanda para sa atin, wala po tayong gagawin kundi magpuri na masaya sa presensya ng Diyos. Sabi ng aklat ng pahayag, sa langit wala na pong hirap, wala nang sakit, wala na pong pagluha, pagdalamhati. At papahirin ng Diyos ang iyong mga luha. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos ay labis na nagmamahal sa atin. Sa iyo, sa katabi mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa iyong family, sa iyong loved ones, sa iyong mga kaibigan. Amen? Kung may relasyon sila sa Panginoon, ikaw at ang lahat po ng tunay na nagmamahal sa Diyos, darating ang araw, dadalhin ni Lord doon sa kanyang kaharian, sa kanyang piling. Amen po ba? Sabihin mo, tayo yon. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka magpapaiwan. Alam nyo, excited na si Jesus bumalik muli. Para kanino? Para sa church. Ang pagbalik ng Panginoon po ay magandang balita po yan para sa kanyang church. Amen po ba? Kasi ang mundong ito, hindi po permanente. Marami na pong nangyayari pong mga iba't iba pong mga kalamidad sa ibabaw ng mundong ito. Kaya nga, bago dumating ang Panginoon, katulad ng panahon ni Noe, na inutusan ng Diyos na gumawa ng malaking arko. Bago dumating po ang malakas na baha, ang matinding baha sa mundo, gawa na po ang arko na pinanggawa ng Diyos kay Noe. At nung sinabi ng Diyos, sumakay na kayo sa arko, ang Diyos mismo nagsara ng pinto at ng bintana. At saka bumuhos ang ulan. Bumukal ang maraming bukal sa ibabaw ng mundo at saka bumaha ng almost 150 days. Bago dumating ang Panginoon, bago po dumating po matinding tribulation sa mundong ito, bago po maghari-harian ng Antichrist, ikaw at ako, ang buong church ni Lord, ay kanya nang dadalhin sa kanyang kaharian sa langit. Amen po ba? Hindi po mangyayari na ikaw po ay madamay doon sa matinding sinasabing tribulation. Sapagkat nais ng Diyos, iligtas muna tayo. Dalhin muna tayo doon sa kanyang piling, sa kanyang muling pagbabalik. Amen po ba? Now, kahit ano ginagawa mo, kahit busy ka, pero sa puso mo, laging nandun ang iyong excitement, Lord, ako'y laging handa sa muli mong pagbabalik. Amen po ba? Kahit ano ginagawa mo, busy ka sa trabaho mo, kung ikaw ay estudyante, kabataan, nag-aaral ka, laging nasa puso mo si Jesus, aking hari at Panginoon ng buhay ko'y muling magbabalik. Ako ay kanyang dadalhin sa kanyang piling. Sabi nga ng aklat ng Korinto, in a twinkling of an eye, we shall be changed. Sa isang kisap mata, sa uling tunog ng pakakak o ng trumpeta, babaguhin niya ang ating buong katawan, magiging glorified body upang makasalubong natin ng Panginoong Hesus sa alapaap sa kanyang muling pagbabalik. Amen po ba? Kaya yung kulubot mong balat na yan, huwag ka mag-alala, babaguhin naman ni Lord yan. Amen po ba? Kung sa ngayon, nag-struggle ka sa kutis mo, sabi mo, wala kang pera magpa-derma, huwag mo na isipin yun kasi babaguhin naman ng Diyos sa katawan na yan. Gagawin niyang glorified body. Amen po ba? Libre pa. Mas maganda, sabi ng Bible. Amen? Immortal. Sapagkat hindi pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos, ng langit, ang katawan na yan. Kailangan baguhin yan. Amen. Gawing maluwalhati, sapagkat sa langit,
maluwalhati po ang nandoon, maluwalhati ang ating katawan. Amen. So, it's just a refreshing na church, malapit na dumating ang Panginoon. Hindi natin alam. Amen. Ang mahalaga, we are all prepared. Sapagkat excited na si Lord para sa kanyang church. Glory to God. Hallelujah. Now, I do believe na ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga na ito ay talagang very accurate, sapagkat kapag nilakaran mo ito't sinabuhay, hallelujah, ikaw ay laging karapat-dapat umarap sa Panginoon. Anumang oras dumaling si Lord, tulog man ikaw o gising, karapat-dapat ka, sapagkat meron kang pag-ibig sa Diyos. Amen? Meron kang maalab na pagmamahal, pag-ibig sa ating Panginoon. In Psalm 63 verse 1 up to 3, dito po natin matutunghayan ang mensahe ng ating Panginoon. Awit 63 verse 1 up to 3. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos, na lagi kong inahanap. Ang huwag kong kaluluway, tanging Ikaw nga ang hangad. Para kong tuyong lupa na tubig na siyang lunas. Ang siyang lunas. Hayaan mo sa sanctuary, ikaw ay aking mapagmasdan. At ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Heavenly Father, in the mighty name of Your Son, Jesus Christ, aming Diyos at Hari, Panginoon ng aming buhay, aming pong Good Shepherd, aming pong hindi nagbabagong dakilang pastol na nakaupo sa trono ng aming Heavenly Father. We welcome Your presence, O God, in our midst. We thank You, Lord, sa aming pong diriwang sa iyong presensya, sa aming pag-aawitan pa lamang, Panginoon. Lord, niyakap na po kami ng iyong presensya. Salamat sa makapal mong presensya sa lugar na ito. Salamat, binabalutan mo po ang congregation mo ng iyong presensya. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming protection. Thank You sa open heaven and sa showering ng iyong supernatural blessings, O God, sa iyong congregation na ito, maging sa mga nakakonect sa online. Holy Spirit, Ikaw po ang malayang kumilos ng walang limitasyon. Take complete control, O God, maging po sa salita ng Diyos na ihatid ng iyong lingkod. Ako po'y vessel mo lang, mouthpiece mo lang, Panginoon. Without You, I can do nothing. It's not by might nor by power or by my own ability or strength, but by You, O God, by Your presence, by Your anointing, by You, O Lord, O Holy Spirit, ang lahat ng ito ay aking magagawa for Your glory and for Your honor. Gawin mo ang nais mo, Banal na Espiritu. Masunod ka sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Sa Diyos ang papuri, karangalan at kalulatian. Alam niyo po, isang pribilehiyo lamang po ang tumayo dito at maghatid ng mensahe ng ating pong Panginoon. Maging sa lahat po ng mga music team natin, sa sino man pong tumatayo sa harapan sa likod ng pulpito na ito, pribilehiyo lamang ito para sa ikakarangal ng ating Panginoon. Amen? And it's a great privilege na ako po ay makapag-share muli sa inyo ng salita ng Diyos. Ako po ay nabibigla minsan sa mga assignment na dumadating sa akin. Kanina lang nag-text o nag-chat yung isang pastor na o sa officer ng Tansa Ministerial Fellowship, yung samahan ng mga pastor dito, na ako raw ang siyang mag-pray sa flag ceremony bukas sa munisipyo. So nabigla ako, pero sabi ko, privilege po yan para sa Panginoon. Amen?
isang paglilingkod na talagang pakita natin sa buong mundo na buhay ang ating Diyos. Katulad ng inawit natin, how great is our God. Amen, how great is our God. Dakila ang ating Diyos. Amen po ba? Kaya kay Lord ka lang mag-focus. Huwag sa sarili mo, huwag sa ibang tao, huwag sa circumstances, huwag doon sa storms of life, huwag doon sa mga bad things na naranasan mo, mga disappointments mo, huwag ka doon mag-focus. Mag-focus ka sa dakilang Diyos natin. Amen, na hindi kailanman nagbabago. Sa dakilang Diyos natin na kailanman ay hindi tumitigil ng pagmamahal sa atin. Amen. Hindi kailanman huminto ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Tandaan mo yan. Kahit ano pa man ang mga nagawa mong mga kapalpakan sa buhay, mga kapagkukulang, tandaan mo ang Diyos ay Diyos pa rin. Amen? Mananatili ang ating Diyos sa kanyang kalikasan na siya ay Diyos ng pag-ibig, Diyos na nagmamalasakit sa iyo. At ang Diyos ay hindi kailanman ang Diyos mapapagod sa pagtulong sa iyo. At ang Diyos ay matyaga sa atin. Amen. Sabi na nga Ezekiel 36 verse 26, bibigyan kita ng bagong puso. Babaguhin ko ang iyong karakter at ang aking espiritu ang ilalagay ko sa puso mo upang masunod mo ang aking kalooban. Amen po ba? Kaya tutulungan ka ng Diyos sapagkat nais ng Diyos ang buhay mo ay may purpose, may divine destiny. Amen po ba? Ang topic natin ay a relentless passion for God. Why a relentless passion for God? O sa Tagalog po, walang humpay na pag-ibig mo sa Diyos. Why? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay wala din pong humpay. Wala din pong hangganan. Ceaseless, unstoppable ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba? Sabi nga ng Book of Jeremiah, I will love you with my everlasting love. Everlasting ang love ni God sa iyo. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen po ba? So when we say relentless, constant, continuous, and non-stop. Okay? When we say passion, love for your Heavenly Father, every one of us, lahat tayo, meron po tayong relationship with God. Ano man ang edad mo, hindi po mahalaga sa Diyos ang anumang klaseng relihiyon. Ang gustong ni Lord, may tama kang relasyon sa Kanya. Amen po ba? At ang may relasyon sa Diyos, kahit ano pa edad mo, lagi kang excited na ikaw ay magpuri at sumamba sa Panginoon. Buhay mo na ang sambahin ng ating Diyos. Buhay mo na ang manalangin sa Panginoon. Amen? Every day. Sino sa inyo nagpe-pray? Si Daniel nga, 3 times a day kumanalangin. Kahit na dumating na po yung bad situation na pinipigilan siya mag-pray, kasama po yung iba pa niya mga kasamahan. Pero hindi siya nagpapigil sa circumstances, sa mga opposition, sa devil, nag-pray pa rin siya. Hallelujah! Kinilala pa rin niya ang Diyos na mas makapangyarihan sa lahat kesa doon sa mga pumipigil sa Kanya, sa Kanyang pagsamba, sa Kanyang intimacy with God. Hallelujah! The more na meron pong bagyo ng buhay, lalo kang lumapit sa Panginoon. The more na nasasaktan ka dahil sa mga bad situations, bad things na naranasan mo, mas lalo kang lumapit sa Panginoon, magpakumbaba. Umiyak ka sa Panginoon. Ibuhos mo ang laman ng puso mo sapagkat nangako naman ng Diyos, kagaya ng inawit natin, ang pusong nalulumbay, nalulungkot na hapis, ay papalitan niya ng pusong nagagalak. Amen po ba? Kaya ng
kayang baguhin ng Diyos ang ating situation. Sapagkat ayaw ng Panginoon, ikaw ay nalulugmok sa kawalang pag-asa, sa kalungkutan, sa kahapisan. Nais ng Diyos, ikaw ay laging may pag-asa mula sa Kanya. Bagong pag-asa. Magagawa mo lamang yan, matatamo mo lamang ang bagong pag-asa kapag ikaw ay nasupungan ng Diyos na lalong lumalapit sa Kanya sa kabila po ng mga matitinding challenges na dating sa buhay mo. Amen po ba? Mas lalo ka magpakumbaba sa Panginoon. In my personal testimony, matagal na po ako naglilingkod sa Panginoon. Kasama po si Ma'am Rechinyo, ang aming mga anak, wala pa sila. Naglilingkod na kami sa Panginoon. Marami sa inyo ang nakasama na namin mula Pioneering Church. Ilang taon na po ang Mother Church natin? 22 na ba? Sa susunod na taon? Matagal na kaming naglilingkod sa Panginoon. Kasama natin ibang mga pastor at mga leaders ng church. Marami pong mga pinagdaanan kaming mga madudugong karanasan sa buhay, challenges sa pamilya, sa ministry. Pero alam nyo ba, tinuruan ako ng Panginoon na sa mga ganong mga bad situations, mga masasakit at matitinding karanasan, mapait na karanasan sa buhay, magpasakop ka lang, lumuhod ka lang, manalangin ka lang. Amen? Kung meron man higit na nakakaintindi sa iyo, kung mayroong manhigit na nakakilala sa iyo, ang Diyos yun. Kung mayroong mahigit na tanggap ka at mahal na mahal ka, ang Diyos po natin yun. At alam ng Diyos kung paano Kanya i-comfort, alam ng Diyos kung paano Kanya tutulungan, alam ng Diyos kung paano Kanya palalakasing muli, alam ng Diyos kung paano Kanya muling itatayo. Amen. Sa mga naranasan mong matinding laban mo sa buhay. So passion means love for our Heavenly Father. Relentless passion for God. Walang humpay na pag-ibig mo sa Diyos. Church, hindi lamang natin iniibig ng Diyos tuwing tayo po ay magsasama-sama para mag-worship sa Kanya. Every day po, lifestyle na po natin yan. Nakikinig ba kayo? Magiging sa mga nakakollect sa online, kahit ano ba ginagawa mo, gising ka at tulog, pero ang puso mo nagsasabing, Lord, I love you. I love you more than I am. And I want to love you more, oh God. Amen. Relentless love for our Heavenly Father. Katulad ng declaration dito ni David, Oh God, you are my God. Earnestly, I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you in a dry and weary land where there's no water. It is a declaration of close communion with God. Meron siyang kinakaharap na circumstances. May pag-uusig na dumadating sa kanyang buhay na kahit hari na siya, nung nag-rebelde yung kanyang anak na si Absalom, nanganib ang kanyang buhay, maging ang kanyang position bilang hari, pero still, saan po siya pumunta, dumako, para makasumpong siya ng comfort, ng kapayapaan, ng security sa presensya ng Diyos. Sa mga nangyari sa kanyang mga madugong karanasan sa pamilya, maging sa kanyang kaharian, sinabi niya, Lord, ang kalooban mo lang ang mangyari. Still, nasumpungan ng Diyos, yung kababaang loob ni David, yung kanyang pagpapasakop sa Panginoon, sa presensya ng Diyos. Doon sa wilderness, wala siyang hinahanap kundi ang presensya ng Diyos. Sapagkat alam niya na sa presensya ng Diyos, mayroong kapayapaan, kapanatagan, mayroong pong tunay na security. Yan ay masusumpungan lamang natin sa presensya ng Diyos. Outside the presence of God is a great danger. Pero kapag nasa ilalim tayo ng presensya ng Diyos, lumalakad tayo na kasamang Panginoon, secured ka. Kung meron mang
magpo-protect sa iyo at hindi ka iiwanan at siguradong proteksyon ang mararanasan mo, yun na yung presensya ng Diyos. Every day. Amen po ba? And I seek you, and sabi dito, and God, I seek you, my soul thirsts for you, my body longs for you in a dry and weary land where there's no water. In Psalm 118 verse 28, you are my God and I will praise you. You are my God and I will exalt you. Ito makita po natin na kahit sa anumang sitwasyon, iyong pong minamagnify ang kadakilaan ng Diyos sa buhay mo. Amen. Na anumang dumadating sa iyong stores of life, pupukusan mo ang Diyos na mas malaki kaysa sa stores of life. Amen? Dumating man po ang mga biglaang pangailangan, kikilalanin mo ang presensya ng Diyos na siyang source ng iyong pangailangan. Amen? Na masasabi mo, God, basta nandiyan ka, nandun na rin lahat ng aking pangailangan. Amen? Kung ikaw mayroong intimacy, passion kay Lord, mahal mo ang Diyos, masasabi mo, si God na ang lahat sa buhay mo, sa buhay natin ito. Amen po ba? Nakikinig ba kayo? Sapagkat walang ibang pinakamalaga sa buhay natin at kung paano tayo pinahalagahan ng Diyos, ganoon din po dapat natin pahalagahan siya sa buhay na ito. Amen po ba? Oh God, you are my God and I will exalt you. I will praise you. Kahit ano pa man dumating sa iyo na problema, pangailangan, hindi ka titigil ng pagpupuri sa Panginoon. Amen? Passion mo na ang parangalan ng iyong Diyos, ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Because you value God more than anything in this world. Matthew 6:31 to 34, basahin po natin. Hallelujah. Kaya't huwag kayo mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Pag sinabi po mga hintil, yung po mga walang pananampalataya sa Panginoon o relasyon sa Diyos. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Dumadating sa iyo ang mga kagipitan at pangailangan. Pero tandaan mo, alam ng Diyos yung mga pangailangan mo. Amen po ba? Isa nahihirapan ka, hindi ka makapag-open sa ibang tao, maging sa mahal mo sa buhay, nahihiya ka o maaaring nagda-doubt ka kasi imbis na makakuha ka ng support at tulong, baka may masabi pa silang masakit sa iyo. Hindi kakasama ng loob mo. Pero tandaan mo, kapag sa Diyos ka lumapit ang nagtiwala, sabi nga ng Bible, those who trust in the Lord will never be disappointed. Amen? Ang sino mang lumalapit sa Panginoon na hindi kailanman niya ipapahiya. Amen po ba? Kaya nga, bago dumating ang pangailangan, nauna na ang Diyos. Nauna na ang solusyon sa problema. Nauna na ang provision ng Diyos. Meron na kaagad ang Diyos nakahanda. Sa sino mang nagtitiwala sa Kanya, meron ng provision ng Panginoon. Amen po ba? Ngunit higit sa lahat ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyong lahat ng mga bagay. Matthew 6 verse 33. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin nito, wag mo unahin yung things, unahin mo si God. Isik mo yung great provider, si Lord. Pag nanalangin ka ba, ano ba sinisik mo? Yung blessing kagad, provision, healing. Isik mo kagad, presensya lang ng Panginoon. Sapat na ang presensya ng Diyos. Sobra-sobra pa. He is our God who is more than enough. Pag nandyan na ang presensya ng Diyos, yung presensya ng Diyos na sumasa atin, hallelujah, susunod po yung mga bagay na inaasahan mo sa Panginoon. Financial breakthrough, financial blessing, kagalingan, amen,
tagumpay, promotion sa trabaho, lahat ng anumang inaasahan mo sa Panginoon. Miracle para sa kaligtasan ng loved ones mo. Amen po ba? Susunod na po yun. Dahil pinakita mo sa Diyos kung gaano kahalaga siya sa buhay mo. Mas pinahalagahan mo ang Diyos kaysa sa ibang tao, kaysa sa namang bagay sa mundong ito. Amen. Seek first His kingdom. When we say kingdom, yung kanyang rulership, yung kanyang paghahari sa buhay natin. Sapagkat ayaw ng Diyos mapagharihan ka ng kabalisahan, ng takot. Amen. Ayaw ng Diyos mapagharihan ka ng kawalang pag-asa. Gusto ni Lord maghari sa iyong puso at isipan ang kanyang kapayapaan. Ang kapayapaan ng Diyos ay libre para sa iyo. Amen. Ang kagalakan mula sa Diyos ay kaloob niya, regalo. Kasi nais ng Diyos mabuhay ka pa ng matagal. Alam niyo ba, sabi nga ng book ng Proverbs, ang taong lagi na mabalisa, iikli ang buhay. Sabi ng Bible yon. Pero ang puso ay laging may kapanatagan, kapayapaan, katiwasayan, ay hahaba ang buhay. Bakit? Lulusog ang katawan mo. Laging malusog ang buong internal organs mo. Ang atay mo, ang kidney mo, ang puso mo, ang baga mo, malusog. Ang blood pressure mo, nasa normal level. Ang sugar ay nasa normal level. Why? Kasi meron ka pantagahan ka. Yung taong nababalisa, madaling dapuan ng karamdaman. Parang iniimbitahan niya yung mga sakit na dumapo sa katawan niya. Kapag ang isang tao ay malungkot, nag-aalala, babalisa, natatakot, hindi po hahabang buhay. Magkakasakit sa puso, tataas ang blood pressure. Hindi ka naman mahilig kumain ng matamis, pero biglang tumaas ang blood sugar mo. Hindi ka naman mahilig sa maalat, pero nagkasakit ka sa kidney. Why? Kasi nga, malungkutin. Laging nakapokus sa problema, nakapokus sa bad circumstances, sa bad situations, nakapokus sa pangailangan. Pukusan mo, hallelujah, ang Diyos na nagmamalasakit sa iyo. Pagtiwalaan mo yung Diyos na laging willing na i-provide ng pangailangan mo. Bukusan mo si God na siyang source ng iyong kagalingan, ng iyong provision financially. Amen. Huwag kang matakot para sa kinabukasan mo. Amen ba? Kayong mga kabataan dito, makatapos kayo ng pag-aaral nyo, hindi lang hanggang high school, hanggang college, dahil hindi ka pabayaan ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, ang Diyos ay tapat sa mga tapat sa Kanya. At kahit hindi ka nagtatapat, tapat pa rin ang Diyos. Amen po ba? Kapag ikaw sa edad nyong yan, bata pa kayo, teenagers kayo, mga teenager kayo, mahal nyo na ang Diyos, mahal nyo ang Diyos, isiguraduhin ko sa inyo, ang Diyos hindi magkukulang sa inyo. Damo na ikaw ay nakakaranas na parang ikaw ay marami kang pinagdadaanan, problema, hirap sa buhay. Mas lalo kang lumapit sa Panginoon. Mas lalo mong pagtibayin, patatagin ang relasyon mo sa Diyos. Sapagkat tanging ang Diyos lang ang kahigit na kailangan mo sa buhay na ito. Kapag ang Diyos ay nasa iyo at sumasa iyo, hallelujah, lahat ng bagay ay nasa iyo na. He is our everything. Jesus, you are our all in all. Amen po ba? So hindi ka mangangamba. Parang nakikita mo yung mahal mo sa buhay na parang nanganganib yung pang-tuition ko, yung pag-aaral ko, yung baon ko everyday kasi nawala ng trabaho yung aking ama o yung aking magulang, humina ang business.
Pero yung ating Diyos, kailanman hindi malilimitahan, tandaan mo yan. Huwag kang titingin magpupokus sa limitasyon. Tumingin ka sa ating Diyos. Magtiwala ka sa Diyos na sumasa atin, sumasayo, na walang limitasyon. At darating ang miracle. Miracle will happen. Every situation is subject to change kapag may faith ka kay Lord. Amen po ba? Mawalan ka man ng pera, basta mayroon kang Diyos, magkakaroon ka uli because He will provide. Huwag kang magdepende sa pera, huwag kang magdepende sa trabaho mo, huwag kang magdepende sa sarili mong galing, kakayahan, magdepende ka sa Diyos na walang limitasyon. Amen po ma? Bumaksak ang hanap buhay mo, yung babuyan mo, marami na matay na alaga kang baboy, pero ang Diyos mo ay nanatiling buhay. Nakikinig ba kayo? He will provide. Aalisin niya lahat ng peste sa trabaho mo, sa business mo. Ilang baboy ba namatay? Nakalima ba? Nakasampu? God will provide. Malulusog na baboy. Daang-daang baboy kayang ibalik ni Lord. Daang-daang mga hayop na pinalagaan mo na napeste, ibabalik ni Lord sa iyo higit pa 100-folds nang nawala. Kapag nagtapat ka sa Panginoon. Hindi naman sa iyo yan, di ba? Nasabi mo, Lord, lahat naman ito sa iyo. Buhay ko ay sa iyo. Pamilya ko ay sa iyo. Business ko ay sa iyo. Pera ko ay sa iyo. So bakit ako matatakot? Amen? Kung meron namang nawala, kung meron namang inalis ka, Panginoon, meron kang mas best na ipagkakaloob. Amen? Upang lalo mong maparangalan ng ating Diyos. At Lord, kamanga-manga ka, dakila ka, kahanga-hanga ka, Panginoon. Amen? At doon mo lalo mapapapurihan ng Panginoon. Doon ka lalong magiging malapit sa ating Diyos. Dahil inayaan mo na kumilos ang Diyos sa makapangyarihan niya at kamamahang kaparaanan na higit pa sa inaasahan mo. Amen po ba? Na how to be relentless, bago po tayo dumating doon, seeking first His kingdom and His righteousness. When we say righteousness, right standing with God. When we say righteousness, is the ability to stand in the presence of God without the sense of sin, guilt, or inferiority. Now, it doesn't mean perfection. Wala namang perfect sa atin. Nakikinig ba kayo? Wala pong perfecto sa atin dito. Now, you are righteous because God says you are. Amen? In 2 Corinthians 5, verse 17 hanggang 21, basahin mo na lang yan. Galatians 2:16, 1 Corinthians 1, verse 30. Jesus' righteousness has been imparted to you. It is a free gift. Yung pagiging matuwid ay kaloob mula sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Now, may kaibahan yung salitang mabait, mabuti, at matuwid. Pwedeng sabihin ng ibang tao, mabait ka. Bakit? Kasi harmless ka. Hindi kasi nangangagat. O madali ka kasing lapitan, kausap. Pwedeng sabihin ng ibang tao, ikaw ay, ano ba yung nasabi ko, mabait, mabuti. Pwedeng sabihin ng ibang tao, mabuti kang tao. Why? Kasi hindi ka maramot. Pero, yung word na matuwid, yun ang mas attractive kay Lord. Amen? Kasi pag matuwid, yun ay gift ni God. Pag mayroon ka pananampalataya kay Jesus, ikaw ay ginawang matuwid sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Now, yung mga matuwid na tinuturing, ikaw yon. Sabi mo sa katabi mo, you are righteous. We are righteous. Okay? Now, yung mga righteous, yung mga righteous ay laging answered prayer. 1 Peter 3 verse 12, for the eye of the Lord are on the righteous,
and His ears are open to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. So tinitingnan ka ng Diyos na matuwid na dahil kay Jesus. Kaya kapag nag-pray ka, maniwala ka, answer prayer ka. Amen po ba? Answer ka para sa iyong healing. Answer prayer ka para sa iyong financial breakthroughs. Answer prayer ka para sa iyong family, para sa iyong future. Amen po ba? Para sa iyong pag-aaral, para sa iyong success na hinihingi mo sa Panginoon. Answer prayer ka sapagkat anak ka ng Diyos at tinuturing kang matuwid sa Kanyang harapan dahil kay Jesus. It is a free gift mula kay Jesus. Amen po ba? And ang taong matuwid po, ang sabi ng Bible, ay generous. Psalm 37 verse 21, the wicked borrow and do not repay, but the righteous give generously. Kanina nagulat ako, nakaupo ko doon, no? Nagbabasa ako ng Bible, biglang may lumapit na kapatiran natin sa Panginoon. Akala ko kamayan lang niya ako, pero sa pagkamay niya sa akin, meron nakaipit na, alam niyo na. Very generous. Ang taong matuwid ay generous. Amen? Lifestyle mo na ang maging mapagbigay. Papagbigay ka ng pagpapatawad. Kung may tao nagkasala sa iyo, patatawarin mo. Sabi ng Bible, Colossians 3 verse 17, forgive as the Lord forgive us. Magpatawad ka, gaya ng pagkapatawad sa iyo ng Panginoon. Ang Diyos ay generous. Ang Diyos ay mapagbiyaya sa mga magpakumbaba at naggagawad ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya tayo man, dapat lang magpatawad sa ating kapwa na nagkasala sa ating. Amen po ba? Doon sa kapwa mo na sinungaling, nang sabi sa iyo, habang buhay tayo magkasama ha, tayo'y close friend, best friend, walang iwanan. Pero pagdating na matinding unos problema, nawawala yung kaibigan mo, hindi pala sa totoong kaibigan. Pero pag may blessing, andyan na naman siya. Nakadikit siya lagi sa iyo pag may blessing. Kailangan ka lang pala niya pag may blessing ka eh. Pero pag may problema ka na, hindi mo na siya maasahan. May mga tao nangako sa iyo, nasusuportahan ka niya hanggang sa huli. Pero hanggang salita lang. Ganyan ba kayo karanasan? May mga tao na inaasahan mo, tutulungan ka niya magtagumpay. Pero siya pa ang naging dahilan ng pagbagsak mo. May mga tao na binitray ka, iniwan ka sa gitna ng problema, unos at pagsubok. Pero tandaan mo, kung meron man hindi mag-iiwan sa atin, kung meron man nangako sa atin na maasahan sa lahat ng panahon ng kanyang pangako, nang sabi na hindi kayo iiwanan, hindi kita pabayaan, yun ay ang ating Diyos. Amen po ba? Hindi ka iiwanan, hindi ka pabayaan. Sige, palapakan natin ng Panginoon. Hindi ka iiwanan, hindi ka pabayaan ng ating Diyos. Meron sa inyo, marahil may masakit na karanasan, iniwanan ng magulang, iniwanan ng asawa, ng boyfriend o girlfriend, iniwanan ng kasosyo sa trabaho, pero sa Diyos, hindi kayo iwanan. Amen? Manatili ka lang kumunik kay Lord, manatili ka lang magpahalaga sa presensya ng Diyos. Amen? Sapagkat ang presensya ng Diyos ang pinakamahalaga sa lahat. Oh God, you are my God, and I will praise you, and I will exalt your holy name. Yan ang sabi ng Bible. Amen po ba? Now, how to be relentless in your passion for God? First, thirst for Him. Mauhaw ka lagi sa Panginoon. Ito po spiritual thirst. Hindi po sinasabing physical or natural thirst. Thirst for Him. The word thirst is used here to describe David's relentless passion and desire for God. It is a thirst that cannot be ignored or postponed. Talagang andun yung kanyang kauhawan sa presensya ng Diyos.
Sabi ng The Passion Translation, I thirst with the deepest longings to love you more. Mahal ng Diyos, mahal ni David ang Diyos, kahit hindi siya perfecto. Si David, kahit hari siya, pero marami siyang kapalpakan sa buhay. Nagawa rin siyang mga labag sa kalooban ng Diyos. Pero ang makikita mo kay David, yung kababaang loob niya. Ang bukas na puso niya para sa Panginoon. Kaya sa gitna ng wilderness of life na naranasan mo, merong naranasan kang sinasabing a wilderness experience, yung bang kawalan, yung bang kasalatan. Pero sa gitna ng kawalan at kasalatan, andyan na ang Diyos na siyang bukal ng pagpapala. Amen po ba? Kaya nga sabi ni David, O Diyos, Ikaw ang hanap ko. Ako'y nauuhaw sa iyo. Sapagkat nais kong ipadama sa iyo kung gaano kita kamahal at gusto kong mahalin ka pa ng mahalin, O Diyos. Amen? Nasa kabila po ng mga disappointments na naranasan niya, bad experience, andun yung kanyang puso na umahanap sa Diyos na nais ibigin ang Panginoon nang ibigin ng buong buhay niya, buong lakas niya at buong kaluluwa. Amen po ba? So if we also read Matthew 5 verse 6, blessed are those who thirst and hunger thirst and righteousness, for they will be filled. Mapalad ang mga taong nauuhaw at nagugutom sa katwiran, sapagkat sila ay pupunuin. Saan manggagaling yung complete satisfaction, kapunuan? Sa Diyos. Ang kapunuan o complete satisfaction ay di matatagpuan sa ibang bagay. Hindi sa pera, hindi sa sinumang tao, hindi sa anumang mayroon ka, kundi sa Diyos lang. Amen po ba? Ang Diyos lang ang makapagbibigay sa atin ng kapunuan. Nakikinig ba kayo? Para ka nagsalin ng tubig sa baso. Hindi lang, di ba madalas hindi mo naman yung masyado pinupuno kasi baka matapon. Pero gusto ni Lord, tuloy-tuloy kang salinan hanggang mag-umapaw ka na mag-umapaw in all areas ng buhay mo. Amen po ba? Hindi ibang tao makapagpupuno sa iyo. Sa hinahanap mong complete satisfaction, si God lang. Amen po ba? Hindi ibang bagay, kundi si Lord lang. Amen? Isaiah 55 verse 1 and 2. Isaiah 55 verse 1 and 2. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw. Sino dito nauuhaw? Nauuhaw para kay Lord sa presensya niya. Ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Sino dito mga walang salapi? Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayo mabuti sa akin na sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Ang tunay na kabusugan at kapunuan ay matatagpuan lang sa ating Diyos. Amen po ba? Yang katawan mo, physical body mo, inalagaan mo yan, pinapaliguan mo, pinapakain mo. Ilang beses ka kumain? 3 times a day, 4 times a day, 5 times a day. Pero magugutom ka pa rin, di ba? Still, walang satisfaction yung katawan. Pero sa Diyos, may complete satisfaction. May kapunuan. Amen. Kapag naranasan mo yung kapunuan ng Diyos, masasabi mo, Lord, salamat po. Sapagkat tunay nga po, Ikaw ang aking kayamanan, Ikaw ang lahat sa buhay ko. Ikaw po ang kapunuan ko. Wala nang iba, Panginoon. Amen po ba? At sinabi din po ng ating Panginoong Hesus sa John 6 verse 35, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and who believes in me shall never thirst.
Siya ang tinapay ng buhay. Matthew 4 verse 4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Balansehin po natin. Hindi naman sinabi ng Diyos na huwag ka nang kumain. Ang sabi ng Diyos, ang kaluluwa mo ay mahalaga din. Kailangan mo din pakainin ng salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi sinabi ng Diyos, huwag mo nang pakainin ng physical mo, yung physical body mo. Huwag mo na alagaan. Balansehin natin. Mas pahalagahan din natin ang kaluluwa na ito na labis na mahalaga sa Diyos sa pamagitan ng pagpakain natin ng salita ng Diyos. Pakainin mo ang sarili mo, ang kaluluwa mo ng salita ng Diyos. Kaya nga kanina, inanos ni Ma'am Rachel nyo, mag-meditate kayo ng salita ng Diyos. Meditate the word, meditate His word day and night, and you will be succeed. Mahalaga ang kaluluwa. Kaya nga ang kaluluwa, niligtas ng Panginoong Hesus sapagkat napaka-precious ng iyong soul. Ngayon, alagaan mo. Pakanin mo ng salita ng Diyos. Amen? And Jesus is the source of rivers of life. Rivers of living water. John 7 verse 37 up to 39, ang sino man lumalapit sa akin at nananampalataya ay biglang bubukal ang ilog ng buhay mula sa kanyang innermost being. Ano ba sa Tagalog innermost being? Bubukal ang ilog ng buhay. Ang tinutukoy ni Jesus doon ang Holy Spirit. Makinig kayo mabuti. Hindi lang nais ng Panginoong Hesus na iligtas ka, bigyan ka ng eternal life, buhay na walang hanggan, isulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Nais ng Diyos, ikaw ay pagkalooban din niya ng banal na Espiritu. Amen? Sapagkat ang Holy Spirit po, siya ang ating divine helper, divine teacher, counselor, teacher, and advocate. From John 14 verse 16, John 14 verse 17, John 14 verse 26, Romans chapter 8 verse 26 up to 27, and Romans chapter 8 verse 16 up to 17. Ang banal na Espiritu ang tumatayo kasama natin sa harapan ng Diyos at nagsasabing, ikaw ay anak ng Diyos. Sino nagpapatotoo na ikaw ay anak ng Diyos? Ang banal na Espiritu. At ang sabi ng Galatians chapter 5 verse 16, mamuhay ka sa Espiritu Santo. Huwag kang mamuhay sa laman. Sapagkat ang gawa ng laman ay laban sa naisin ng Espiritu Santo. At ang naisin ng Espiritu Santo ay ayaw ng laman. Ano gusto ng laman? Ibig na mag-pray, maglalaro ng ML, maglalaro sa Facebook, sa cellphone o sa computer. Pero andyan na ang Holy Spirit na nagsasabi, mag-pray ka na anak. Pero inuuna mo yung cellphone, mag-FB, mag-chat, maglaro. Anak, mag-worship ka. Pero inuna mo muna ang sarili mo. Hanggang sa nakalimutan mo na si Lord. You must value God more than anything in this world. Mamuhay tayo sa ilalim ng presensya, ng kontrol ng Holy Spirit. Because greater is He who is in us than he who is in the world. May laban ka sa buhay. Ang kalaban mo, sabi ng Bible, Ephesians chapter 6 verse 10 hanggang to 12, ay hindi mo nakikita. Ang kalaban mo hindi tao, ang pakipaglaban natin ay hindi sa laman at sa dugo, kundi laban ng pang-espiritual. Nakikinig ba kayo? Kaya magtataka, yung kapitbahay mo, dating kasundo mo, very sweet sa'yo, kaaway mo na, sinisiraan ka na. There's a demon behind them. There's a demon behind them. There's a devil behind them. Ang ganda-ganda naman ang pakikitungo mo, binibigyan mo pa ng masarap na ulam, pero biglang nagbago pakikitungo sa'yo. Hinihiraman ka ng pera, pero hindi mo kagad napahiram, iba na kagad ang sinasabi sa'yo. Masama-sama na ng sinasabi against sa'yo. Kaaway mo na, hindi ka na pinapansin, ini-snub ka na. Yung mga classmates mo na nakilala mo sa classroom,
Akala mo mabait, di ba? Nililibre mo pa, gusto mo maging kaibigan. Pero nung hindi mo na nililibre, kasi nasa asanay na lagi nililibre mo, pero nung ikaw naman nagpapalibre, ayaw niya naman libre sa'yo, na hate ka na rin niya. Kasi hindi mo na nililibre. May mga tao, madaling magbago ng pagtingin sa'yo. Pero ang Diyos kailanman hindi magbabago ng pagtingin sa'yo at pagmamahal sa'yo. Ang Diyos hindi magbabago ng pakikitungo sa'yo. Kung meron mang higit kang pagkakatiwalaan sa buhay na yan, ay ang Diyos. Amen po ba? Andyan pa ba kayo? Amen. Walang humpay na pag-ibig sa Diyos. So how will you, paano magiging relentless lagi ang pag-ibig mo sa Diyos? Una po ay mauhaw ka sa Kanya. Pangalawa is surrender mo ang iyong sarili sa Panginoon. Surrender yourself to God. My body belongs for you, sabi ng Bible. Your body, nagre-represent ng the whole being. Romans 12 verse 1, I encourage you to surrender yourself to God, to be His sacred living sacrifices, and live in His holiness, experiencing all the delights in His heart, for this becomes your genuine expression of worship. Ialay mo sa Panginoon ang iyong total being. Nakikinig ba kayo? Sapagkat yun na expression ng tunay na pagsamba sa Diyos. Ang pagsamba sa Diyos, hindi pwedeng hap-hap o kailangan sa pagsamba sa Diyos, ino-offer mo lahat. Amen? Ano yung offer mo? Ang iyong sarili, ng buong buo sa Panginoon. And third, seek more of Him. I'm energized every time I enter your heavenly sanctuary to seek more of your power and drink in more of your glory. For your tender mercies mean more to me than life itself. How I love you and praise you, God. Seek more of Him. How? Patuloy mo siyang i-worship. Lagi mag-pray, mag-intercede. Lagi kang dumulog sa presensya ng Panginoon. At kung anong nasa Diyos ay mapapasa iyo. Yung kanyang peace, yung kanyang love, yung joy mula kay God, yung katagumpayan sa mga hamon mo sa buhay, hallelujah, manggagaling sa Panginoon. Seek more of Him. Amen? Glory to God. Sabi ko nga, i-seek mo yung source ng blessing. Wag yung blessing. Sapagkat pag sinik mo yung nagpapala sa'yo, yung source ng blessing, sigurado bless ka. Amen po ba? Pag nanalangin ka sa Panginoon, ipakita mo sa Diyos, Lord, mahal na mahal kita. Kaya ako dumudulog sa'yo kasi napahalaga ng presence mo. Hindi ka lumalapit sa Panginoon dahil may pangangailangan ka lang o lalapit ka lang kay Lord dahil may kailangan ka. Kaya ka lumalapit na nanalangin sa Panginoon kasi lifestyle mo na ang purihin ng Diyos, sambahin mo si God, kausapin mo si Lord kasi uhaw ka sa Kanya at in love ka sa Kanya. Amen po ba? At doon pupunuin ka ng Panginoon. Sapagkat ikaw ay uhaw, ikaw ay gutom sa presensya niya, ikaw ay Kanyang bubusugin, ikaw ay pag-uumapawin ng Panginoon. Palapakan natin si Lord.